Kaya ang My Hero Academia Chapter 402 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa katapusan ng era ng Hero Society at ng tagahanga ng My Hero, gaya nga ng sinasabi ng ilan ang lahat ng bagay na maganda ay matatapos din sa huli. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 404 na may pamagat na The Tearful Day. Ang chapter na ito ay nagsimula sa ilang mabibilis na kuha ni Shoto at Uraraka na parehong walang malay na nakahiga sa lupa, habang ang mga pulis ay nasa kanilang headquarters na kinukumpirma na ang parehong hero ay matagumpay sa kanilang tungkulin na pigilan si Toga at Dobby na tinatapos ang kwento at oras ng parehong hero sa digmaang ito. Pagkatapos nitong maikling pagtatapos, ang kwento ay sa wakas bumalik sa bumabagsak na UA kung saan ang lahat ng Twice clone na dating nanggagambala sa estruktura ay naglalaho. Makikita natin si Momo na may hawak-hawak na sibat pananggalang, at kahit machine gun na lumalabas sa kanyang katawan habang siya ay sugatan at duguan na nakatayong ipinagtatanggol ang nagtatrabahong si Mei Hatsume. Pagkatapos na mapagtanto na ang lahat ng Twice clone ay nawala, ipinag-alam ni Mei na ang bigat ng estruktura ay mabilis na nabawasan, kaya siya ay walang problema na palutangin muli ang UA, kaya ito ay magandang balita para sa mga heroes habang makikita natin sa malayo si Midoriya na ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para panatilihing malapit si Shigaraki na nakatali at nasa ere na may tangkang panatilihin siyang wag gamitin ang kanyang quirk at palayuin siya sa UA. Kaya sa tuwing ang estruktura ay magsisimulang lumutang muli, maaari na niyang pakawalan ng villain. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang swerte ay tila nasa panig pa rin ng mga villain habang si All For One ngayon ay may malinaw na tanaw sa duo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimula niyang i-activate ang kanyang Go Warp Quirk. Ipinaalam ni All For One sa atin na gagamitin niya ang Go Quirk para papuntahin si Shigaraki sa kanyang kinaroroonan para magawa niyang ilipat ang kanyang synthetic o copy ang bersyon ng quirk na All For One kay Shigaraki na magbibigay daan sa kanya para tuluyan niyang ma-hijack ang katawan ni Shigaraki. Sandali lang, ibig sabihin ba nito na magkakaroon ng dalawang All For One na quirk sa loob ng katawan ni Shigaraki at pati na rin si All For One mismo? Pero ano pa man, habang ina-activate ni All For One ang Go Quirk, tinangka ni All Might na abalahin siya sa pamamagitan ng muling paghamak sa kanya, pero ito ay walang silbi. Si All For One ngayon ay may malinaw na pag-iisip kaya binaliwala niya ang komento ni All Might na sinasabing tatapusin muna niya ang kanyang plano, at sa kanya babalikan si All Might. Ito ay nakakamangha na sabihin na ang pagpapalit ng composition ng dugo ay maaaring magpabago sa buong mindset ng isang tao, at kaya inactivate ni All For One ang quirk, at ang Go Quirk ay nagsimulang lumabas sa bunganga ni Shigaraki. Bagaman sa surpresa ng villain, bago ang quirk ay lubusang umapekto, isinara ni Shigaraki ang kanyang bibig na nagdulot para ang quirk ay mapawalang bisa. Siya ay lumingon at tumingin sa kinaroroonan ni All For One habang sinasabing, "Ikaw ay panggulo, sensei." Pagkatapos natanggihan siya ng kanyang disciple, napagtanto ni All For One na ang kamalayan ni Shigaraki ay masyadong malakas para ma-take advantage, kaya sa halip siya ay pumunta sa kanyang plan B na binubuo sa pamamagitan ng paghawak niya sa paa ni All Might at lumipad patungo sa kinaroroonan ni Midoriya at Shigaraki. Si All Might na kanyang hinahawakan sa paa, ipinaalam ni All For One na dahil si All Might ang taong naglagay ng walang kahulugang pangarap at layunin sa mga ulo ng batang ito na maging isang hero, kailangan pagbayaran ni All Might ngayon ang ultimate na parusa. At si Shigaraki bilang isang sadistic na villain ay tinukso si Midoriya sa pamamagitan ng pagsabi na para tuparin niya ang kanyang tungkulin bilang isang hero kailangan niyang iligtas si All Might, pero kung siya ay pupunta, siya ay aalis at papatayin ang lahat ng nasa UA. At syempre ito ay naglagay kay Deku sa isang desperadong sitwasyon. Ililigtas ba niya ang kanyang master at ang kanyang idolo mula sa nakakatakot na katapusan, o siya ay mananatili at puprotektahan ang iba? Sa totoo lamang, maski sa anumang paraan, ang desisyon na ito ay darating sa malaking mental at pisikal na kabayaran sa hero, habang nagsimulang maalala ni Midoriya ang tungkol sa panahon niya kay All Might, partikular ang panahong nangako siyang hindi na siya iiyak. Ito ay lumilitaw na si Midoriya ay pinupuwersa ang kanyang pagtatangka na pigilan ang kanyang luha magmula noong sandaling iyon, pero ngayon pagkatapos na makita ang kanyang master na may nakakaawang sitwasyon, at sa pag-alam sa pagpipilian na kanyang gagawin, hindi na niya mapigilan ang kanyang luha.
At habang ang vestige ni All Might ay dahan-daang nagsisimulang maglaho na fino-foreshadow ang kanyang pamamaalam na isang direktang salaysay mula sa chapter, pagkatapos isinigaw ni Midoriya ang pangalan ni All Might, habang ang luha na lumabas sa kanyang mga mata ay nahuhulog pero parang sumabog sa anyo ng enerhiya. Ang Crybaby Hero ay nandito, at sa pagsigaw ni Midoriya ang chapter ay pumunta sa loob ng isipan ni All Might kung saan inaalala niya ang unang pagtatagpo nila ni Midoriya noong ang batang quirkless na lalaki ay tinanong kung maaari siyang maging isang hero kahit na siya ay walang quirk, pero sa halip na ang iconic na hindi, ang sagot na ating maalala, ang kasalukuyang All Might ay sinagot ang tanong ng syempre, kaya mo. Sa huli, palagi mong ginagawa ang iyong makakaya, at hindi kailanman sumuko sa iyong pangarap, hindi rin ako sumuko sa aking pangarap, ang aking pangarap na maging simbolo ng kapayapaan. Pagkatapos sa kanyang tunay na huling sandali, hinawakan ni All Might ang leeg ni All for One gamit ang kanyang kamay na may suot na bahagi ng kanyang support armor gauntlet at siya ay ngumiti. Si All for One na nabigla sa naging aksyon ni All Might ay walang magawa kundi maalala ang kanyang laban at ang huling sandali ni Nana Shimura. Noong una siya ay nagtaka kung bakit naaalala niya ngayon ang huling sandali ng isang tao na kanyang ibinibilang nakaawa-awa, mahina, at walang kinalaman. Ito ay mabilis niyang ginunita kung bakit naalala niya ito. At ito ay dahil sa kanyang huling sinabi sa King of Villain, All for One, tatalunin ka ni All Might dahil si Toshinori ay mas baliw kaysa sa iyo, at habang tayo ay napunta sa kasalukuyan, si All Might ay ngumingiti habang tinanong niya si All for One kung ikaw ay mamamatay ng isa pang beses, ikaw ay maire-rewind sa kindergarten hindi ba? Habang ang gauntlet na nakahawak sa leeg ni All for One ay pumutok na nilalamo ng malaking pagsabog sina All for One at All Might, at dito natapos ang chapter 402. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa iba pang anime content, huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.